Good morning, everyone. Good morning, Jensen. Maayong buntag, syempre, sa ating mga ka-generals. Ayun, aga pa nating lumabas ng bahay, guys. Time check ngayon, mag-aalas 8 pa lang ng umaga. I think so far this is the earliest I'm out this week. Dahil bago ako pupunta sa aking tindahan, sa aking maliit na negosyo, ayan, as single nanay, dadaanan ko muna yung aking bahay na pinapagawa dahil medyo nalalapit na yung ating final destination. Yung ating final na mga touches sa bahay. So titingnan natin today kung ano yung update. Hindi ako nakapunta kahapon sa sobrang busy. But let's see today kung ano na yung mga nangyari. Kasi what I know is ang mga karpentero ay last day nila. Today parts, no? Last day dapat na mga gagawin nila today. So tingnan natin kung talaga bang matatapos sila ngayong araw para makastart na naman ang ating mga interior designer. Ayun. Mga talaga, mga kasi dalawa sila. Ay, hindi ito guys. Actually, si Ma'am Ann, yung nagli-lead ng magli-lead ng interior designing tsaka yung kanyang team. So kailangan nila ng time and maliwalas na yung space para makapagsimula na sila. But we shall see. At syempre isasama ko kayo ayan sa ating pa-intro ng ating bagong buhay, bagong bahay episode. Yahoo! And of course stick with me in this episode as we get to see another story, another kwento-kwento in my life as a single nanay ng 4 na napaka-cute na kulit na mga anak ko na half African, half Filipino. I'll see you guys in today's episode. A few moments later. Stroller lang. Alright guys, andito na tayo sa bahay. Pasok tayo sa loob. I can see there's already things inside. So check natin yung preliminary talaga. Parang pageant. Check natin yung paunang nila. Gawa ng ating interior designing. So nakikita nyo sa gilid at saka sa gilid namin. Dito sa left at saka right, nag-construct na sila ng bahay. So magkakaroon na tayo ng kapitbahay very soon. At least hindi na masyadong malungkot. Talagang pinununan nila agad dito. Check natin sa harap. Okay guys, andito na tayo sa loob and as you can see, meron na tayong few changes. Mas maganda siguro pag itatago ko muna sa inyo para surprise! And dito sa likod, last time na nag-update ako sa inyo, pinakita ko na sa inyo. Ang dami pa rin pala nagko-comment bakit wala daw bintana. Hindi nga po pwedeng magbintana guys, dahil boundary to boundary tayo. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magbutas dyan, sa gilid tsaka dito. Kaya exhaust lang talaga yung ating option. Then, ito yung playroom ng mga bata. Medyo taking shape na siya. Meron na din siyang tiles. Kailangan na lang itong pinturahan at saka bintana. So, nandito yung bintana kasi pwedeng maglagay dito. Pero the rest of the walls, hindi na pwede. Ayan. Gumagawa na tayo ng doors, pang-close. Ayan, si Kuya Balong. And, tinatapos na din ang ating tiling. Excited ako para sa playroom ng mga bata. Ako na magiging interior designer nito, guys. Kasi pag nagbayad pa ako ng interior designer para dyan, baka magdildil na ako ng asin ng mga 6 months. Ay, nagising si Mayumi. Ayan. Basta ganyan guys, nag-aihiyan siya ba? So far so good. Maaliwalas yung ating bahay. Though, I would say, sa ating interior designing, nasa ano pa lang tayo ngayon? Nasa 10%. 10 to 20%. So, marami pa kayong aabangan pagdating dito sa bahay. Pero last time, minention ko na sa inyo itong ating living room set na synthetic leather. Light siya, yes.
Baka may magsabi sa inyo dyan na na ma'am, masyadong light, maraming bata. Yes, kinonsider ko na yun siya. Kaya ito ay gawa sa synthetic leather para madali lang siyang punasan at hindi siya mag-a-absorb ng kahit anong liquid. Ayun. Ba, grabe, madam, waterproof. Hindi mag-a-absorb ng liquid. Grabe. Ay, nako. So, yung garden natin dito, ito ang update ng ating front lawn. As you can see, kahit na tinanggal na yung ating mga ugat last time at nilagyan na ng plastic sa likod, meron pa rin talagang naiwan na mga buto. Pero at least konti na lang. Madali na lang silang i-manage compared last time. It's a lot better. Alam nyo guys, yung imagination ko dito na lilipat kami is sobrang tahimik. Pero dahil bigla ang nagkaroon ng construction, parang masisira yung katahimikan. Pero okay lang kasi sooner or later talaga namang magbibuild sila ng bahay dito sa tabi namin dahil nga sold na siya pero wala lang siyang bahay. So baka ngayon nagbayad na sila ng equity or nag-cash or something dahil binibilisan nila yung paggawa ng kanilang house. Ayan mabilisan kasi last time wala pa yan ngayon buo na yung bahay. Wow. So what I like about my house or our houses here, mataas yung kanyang ceiling. So hindi mo ma-feel na para kang tawag nito, suffocated. Grabe yung mga English ni madam nyo guys. Nakakain kasi tayo ng breakfast. So maulan-ulan ng how many days kaya medyo basa yung ating front lawn. And ang kulang na lang dito, lalagyan natin to ng mga magagandang solar lights para kahit na walang kuryente, mahayag or maliwanag ang buhay natin. Papunta na kami ni Mayumi sa kanyang tindahan. Mayumi Thailand Closet. Nandito na tayo sa syudad ng General Santos. Kung hindi nyo pa syudad namin dito sa Gensan, maliit lang. Hindi naman kasing laki ng ibang mga city. Pero sobrang, for me, very satisfying. It's satisfying to be here. Kasi andito naman lahat ng kailangan namin. At saka hindi siya naman yung klase ng city na marami pang mga kulang. Almost everything that we need is right here with us dahil lahat naman accessible na ngayon dahil sa Shopee. So wala na kaming hahanapin pa. Andito na lahat kasi may Shopee. Ayun, dumaan na tayo ng aming plaza at yung aking tindahan na Mayumi Thailand Closet ay nandito lang siya located talaga sa center ng city. Though hindi siya nasa busy area katulad ng ibang mga shops na nasa tabi ng daan, very accessible, pero okay lang. Kasi like I said, most ng aking mga clients talaga, parang bigati na lupa't bahay yung binibenta ko. Most ng aking mga customer ay online naman. At saka kahit ganun, meron din namang bumibisita sa aking maliit na tindahan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nag-walk-in na mga customer. Maraming salamat. At talagang nag-effort kayo, your time and energy and your resources para makapunta at makita ang Mayumi Thailand Closet. Maraming salamat everyone. So we are almost there. I believe from here, ito ay Plaza General Santos. Diba? Ang ganda ng plaza namin, guys. Pag naglakad-lakad ka dyan, pwede kang mag-emote dyan, Okay lang, walang makialam sa iyo, May mga kubo pa.
Pwede mong tulugan for free. Ay, ano ba yung So ngayon, from here, medyo ano na lang. Pasensya na kayo guys ha. Itong sasakyan ko na to, medyo ano to eh. Medyo may edad na, kaya umuuga-uga. For sure, masakit na yung mga mata ninyo dyan. So galing dito sa Plaza General Santos, siguro mga 3 minutes nandun na tayo sa Mayumi Thailand Closet. Lalong-lalo na kung wala namang busy or walang traffic. Wala naman talagang traffic dito guys. Oh, ang ganda kaya ng flow ng energy namin dito sa umaga. Ayun. Ito naman ang Pioneer Avenue namin. Sa mga taga dyan na nasa abroad at matagal nang hindi nakaka-uwi, alam ko miss na miss nyo na yung Dunkin Donuts sa Pioneer Avenue. Grabe na talaga ngayon guys, yung mga insurance company tsaka insurance building, dumadami. Habang tumatagal, mas lalo nang nagkakaroon ng literacy. Tama ba? Insurance literacy. Or knowledge about sa mga insurance yung mga tao. Kasi mas dumadami yung mga nagbibigay ng ganong klaseng service. So kahit ako, kumuha na din ako ng insurance para sa mga bata. Lalong-lalo na yung health insurance, very important yun. Kasi pag biglaang nagkasakit, mahirap pag wala kang bubunutin na pera. Nandito na ako guys sa Mayumi. Busy pa si Miss Joselle. Nag-aayos siya ng ating live selling stock. Ako naman nagpe-prepare na ako for live selling. Dahil ngayon yung schedule namin ay sleepwear. So may schedule lang tayo kasi hindi naman makaya na pang isang live. Bago tayo mag-start, mag-ipit na ako ng hair. Yung hair ko na sobrang ano na guys. Kung gaano kapatay yung pag-ibig natin, buhay pag-ibig, mas patay pa yung, ganon din kapatay yung buhok natin. Bahala kayo dyan buhok ko eh. Bahala kayo dyan. $11 na bagang? Almost. 11 ang schedule natin for live selling eh. 10-10? 10-10 pa lang. Okay, good. Okay. May ganitong set pa ba na natira? Di ba nag-message ako sa'yo kagabi na ubos na to? Di ba may blue pa last? Alin na kay Ma'am Jean. Kay Ma'am Jean. Ma'am Jean. Jean? Who's Jean? NG. Enjen? Oh, Ma'am Enjen? Paid na? Wala, babay lang. Kuha na, napadala na. Ang ganda nito guys, oh. Thailand to. Bangkok, Thailand. Napaka-comfortable niya lang. Sa Thailand pala guys, ang ganda ng mga outfitan nila doon kasi hindi sila nagpapakialamanan. Like dito, pag suot ko to, some people would say that this is pajama. Pero sa Thailand talaga, the more peculiar, the more unique your look is, the more sila mas namamangha. At talagang nagiging ano siya, nagiging top of the fashion siya for the whole month. So itong mga ganito, talagang sumikat siya sa Thailand. Ang ganda niya. Ayan. Meron siyang botones na functional. Kaya maganda siya for breastfeeding mommies. Ang ganda ng tela niya. Weather friendly sa Pilipinas. Kasi yung Pilipinas tsaka Thailand, magkatulad lang naman ng weather. Kaya okay lang. Ang aking, ang pants niya, meron pa konting design sa gilid. Ayan, kung makikita ninyo. And then, ganito yung gamit ko na sleepwear. Comfortable lang for walking. So, prepare na tayo for live. Let's go! One eternity later. Okay, tapos na kami mag-live selling guys. 1,000 years later. Yung live selling ko pala, sabihan ko kayo ha, para sa mga gustong mag-business at saka walang idea sa live selling. Yung mga natutunan ko sa live selling guys, natutunan ko din yan on the way. Or while doing the business. May mga nalaman ako na hindi ko alam before. Other than sa mga na-learn ko galing sa mga kapatid ko na mga nagbi-business na dito sa Gensan or yung na-learn ko sa ibang live sellers, meron din ako natutunan on my own. So, pag nagla-live selling kami ni Miss Joselle sa Mayumi, mas maganda talaga kapag ka-organized na yung mga items na ipapakita during live para alam mo yung limit mo. So, for example, akala kasi ng iba no, madali lang tingnan yung live selling pero mahirap at nakakapagod siya. Katulad ngayon, busog na busog ako nagsimula nag-live selling. Bago natapos,
gutom na ako. Si Miss Joselle din, gutom na gutom na. So, hindi pwede na ongoing ka lang na nagla-live selling, walang limit. Kasi nakakapagod din yun sa viewers, mag-replay ng videos. So, katulad ngayon, nagpakita lang kami ni Miss Joselle ng around 10 to 15 different items. Ayan, pero isang collection lang. Mas maganda kasi kapag isang linya lang yung ipapakita. So, pag sleepwear lang talaga. So, ngayon, naka 10 to 15 sleepwear sets kami at around isang oras. So, mas maganda pag may limit para hindi tayo ma-overwork at hindi rin nasosobra yung pagre-replay ng videos ng mga customers na later pa makakapanood kasi busy sila during the actual live. Ayun. Tsaka sobrang organized ni Miss Joselle. Naka-organize na yung pajama, naka-organize na kung ilang pieces, ilang sizes. Meron na siyang mga tools niya para makapagsulat ng mga confirmed orders habang may nagmamine during live. Once again guys, nire-remind ko kayo na kapag nagla-live selling or bumibili sa amin, sa akin, Tindera sa Africa na page at saka Mayumi Thailand Closet na page, mag-video call po muna bago magbayad. That is the only way that I can do para maiwasan po yung mga scamming or hindi kayo magbayad sa mga maling tao at sa mga scammers. Ayun. So magla-lunch na tayo and then we'll continue for today. Let's go! Kaya natapos na akong kumain. Mabilisan yung pagkain namin kasi biglang nag-message sa akin. Bigla ako naka-receive ng message from PSA office. Remember last time nung nag-vlog tayo doon, sinama ko kayo para mag-request ako ng PSA copy birth certificate ni Mayumi na hindi pa pala siya available pero na-i-request natin na iparush. So ngayon, pumunta tayo doon nung Monday tayo pumunta and then ngayon is Friday and may nag-message na sa akin from PSA office Jensen na available na ang birth certificate ni Mayumi. So hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Pupuntahan na natin agad para maklaim na natin yon at makaprocess na tayo ng passport ni Mayumi next week. Yahoo! I'm so happy. Another thing na nangyari ngayon ay successfully na-CI na kami ng fire department. So, isa pala yung fire department sa mga requirements. Kapag kumukuha tayo ng business permit. So, yun lang yung nakapag-delay ng business permit documents natin guys kasi hindi tayo na CI ng fire department. Pero today, pumunta yung kanilang fire department staff para mag-check. Basically, i-check lang yung place kung meron ka ng fire extinguisher, meron kang emergency light, at saka meron kang smoke detector. So, yung tatlong yun, very important. Kapag wala nun, kailangan mong bilhin at ilagay agad sa iyong business location or sa iyong shop para mabigyan ka nila ng certificate at maiprocess mo na ang iyong business permit. So, yun yung hinanap. Tsaka nagtanong lang ng few things. So, okay lang naman siya. Hindi naman siya ganun ka, hindi siya stressful actually. Kailangan lang bilhin agad yung sinulat sa paper. Nabayad ko dun sa smoke detector 1,200 pesos and then fire extinguisher nasa 2,000 pesos plus. Bilang naraman ko, hindi ko magawa sa sakyanan. Hindi ko magawa sa sakyanan. Mag-pick up lang dun. Okay. So 2,000 plus ang sa fire extinguisher and then nasa 1,000 light pala, emergency light, smoke detector at saka fire extinguisher. So, nabayaran natin doon lahat mga nasa 5,000 pesos plus. Mag-drop lang. Mag-pick up lang, Bert. Hindi naman ko magawa sa sakyanan. Eternity later. 290. 290. 291. 290. 291. 292. Yay! Nakuha na namin ang PSA birth certificate ni Mayumi. Alright guys, sa wakas nakuha na natin. Wala pang mga 10 minutes tayo sa loob. Pero maganda kasi yan kasi like I said, may priority talaga sila. Pina-priority talaga nila yung PSWD and yung may mga kapansanan, merong baby, buntis, senior citizen. Meron talaga silang courtesy lane para sa ganyang cases. So I really appreciate that.
Kasi walang excuses. Katulad sa akin, direct na ako nung pag-message na available na ang copy, direct na ako sa priority lane window. Pinaantay lang ako ng saglit para lang for the printing, stamping, and for recording purposes. Pero nakuha ko na sa wakas. Ayan, 5 days, and Mayumi is now 1 month and 1 month and around 1 month and 2 weeks. Ayan. 1 month and 2 weeks old na si Mayumi, and her PSA birth certificate is now here with me. So once again, sa mga nanay, nakakapanganak lang ngayong 2024, pwede nyo pong i-request na magpa-rush after 1 month na nanganak na kayo and meron na kayong LCR copy ng birth certificate. Pwede nyo pong i-request na ipa-rush kung kailangan ninyo. Ayan. So, ang kinuha ko is 3 kopya agad-agad para meron tayong extra ng authentic copies. So, let's go na. Babalik na ako ulit sa shop para magpatuloy kasi yung passport processing ni Mayumi sa Monday na natin asikasuhin dahil maganda mag-process ng mga ganyang klaseng documents early in the morning. So, let's go! Hindi ako pinahirapan ni Mayumi, guys. After nag-breastfed, tulog na tulog. Ayan, tara na. Years later. Nakapagpahinga na ako ng konti. Tulog pa si Mayumi. So, iinom muna tayo ng bubble pearl tea. Isa nga pala ito sa luho ko, guys. Itong ganito. Hindi naman lagi no naluho. Pero at least, matikman ko lang yung ganito ng mga twice a month or 3 times maximum. Masarap kasi siya. May craving tayo ng yung bilog niya ba, yung pearl. Sarap. Etong nabili ko ay taho or soya milk. Ang dami kong pagod. I think sa buhay ng isang tindera or online seller, other than being physically tired, nakakapagod din siya mentally. Kasi ang dami nating iniisip na replyan na ba natin. Minsan parang nasa race yung ating utak. Na-replyan na ba yung customer? Na-send na ba yung order ng client? May reklamo yung isang customer? So, lahat yun iniisip natin. Nakakapagod.